Kumusta mga kasaliksik? Sa unang bugso ng Operation Rising Lion, isang sandaling naghugis karangalan sa kasaysayan ng hukbong panghimpapawid ng Israel, 70 fighter jet, pinagsama ang F-59 Ram, F-35 Ayadir stealth fighter at Heron TP reconnaissance attack drone, ang sabay-sabay na tumawid sa himpapawid ng gitnang silangan. Tumagal ang misyon ng humigit kumulang 2 oras at 30 minuto na kumaladkad mula sa mga laylayan ng hangganan hanggang sa pinakasentro ng Tehran, patungong Isfahan, Natanz at Kermanshah. Hindi pa kailanman nakapasok ng ganito kalalim ang Israeli Air Force. Ipinakita nito ang kafayahang umangkas sa kalangitan ng isang bansang may pinakamasinsing air defense network sa rehiyon. Naging susi sa pagbubukas ng himpapawid ang tinatawag na asynchronous air defense suppression. Bago pa man makakilos ang pangunahing puwersa, nangagsalpukan na ang mga precision-guided munition sa mga early warning radar, control station at S-200 at S-300 surface-to-air missile launcher. Sa ilang minuto pa lamang, nabulag at nabingi ang command and control loop ng Iran. Ang radar beam na dati nagbabantay sa kabisera ay naglaho at ang mga missile battery ay mistulang estatwa, walang direksyon kung kanino tatanghaling banta. Sa sandaling iyon nagkaroon ng tinatawag ni Major General Omer Bar na alayaan sa operasyon sa ibabaw ng teritoryo ng Iran, isang tagpo na dati pinangarap lamang sa wargame ng mga alyado sa kanluran. Gayunman, hindi maramot sa paghahanda ang Israel. Ayon sa mga opisyal na briefing, halos 2 dekada nang binubuo ng Mossad at ng Military Intelligence Directorate ang isang multi-layered na strategic intelligence platform, pinagsamang human asset, cyber intrusion at high-resolution satellite surveillance na nakatutok sa bawat pihit ng radar antenna at bawat shift roster ng air defense operator sa loob ng Iran. Gamit ang datos na iyon, namapa ng eksakto ang kahinaan ng signal handoff sa command center sa Tehran at ang panahon ng pag-recalibrate ng S-300 fire control radar sa Isfahan. Kaya't nang dumating ang oras, tumama ang mga bomba sa mismong millisecond na nakabukas ang pinto ng vulnerability. At ang resulta, umiilaw pa lamang ang alert panel ng Iran, sumabog na ang unang wave ng precision munition. Ang mga pambihirang target sa unang gabi ay hindi basta runway o fuel farm. 40 pangunahing instalasyong militar ang nanineutralize, kabilang ang malawak na IRGC command center sa Tehran. 3 aircraft hangar na nagkukubli sa fleet ng transport plane, isang UAV command station na kumokonekta sa Shahed drone network, at seksyon ng Western Apron ng Imam Khomeini International Airport na hinihinalang pinag-iimbakan ng attack drone. Sa bawat pasabog, nabubura ang isang node ng komunikasyon o logistik hanggang sa ang tactical picture ng Iranian Defense Force ay maging parang sirang mosaic na hindi mabuo ng sinumang controller. Mas mahalaga kaysa pisikal na pinsala ang mensaheng ipinadala ng Tel Aviv. Tapos na ang panahon ng pag-iwas at proxy. Sa loob ng maraming taon, naglunsad ang Israel ng mga limitadong strike laban sa mga arms convoy sa Syria o missile site sa Lebanon, paraan upang pigilan ang pag-armas ng Hezbollah habang iniiwasan ang direktang sagupaan sa Iran. Ngayong gabi ng Rising Lion, pinili ng Israel na baybayin ang mismong sentro ng kapangyarihan, parang sinasabing kung gugustuhin namin, maaabot namin. Ang hakbang na ito'y malinaw na pagtaas ng antas ng tunggalian mula sa shadow war patungong lantad na pagharap, na maglilimbag ng bagong pamantayan para sa mga depensa ng anumang bansa sa rehiyon. Sa loob ng command bunker sa Tel Nof, inilarawan ng isang senior planner ang operasyon bilang kombinasyon ng karayom at maso. Karayom, dahil sa katumpakan ng intel na pumipili ng kritikal na transistor sa loob ng radar array. Maso, dahil sa sabay-sabay na daluyong ng makinarya at puwersang panghimpapawid. Ang global positioning at real-time video feed mula sa Heron TP ay nag-stream sa Battle Network, nagbibigay ng minutong ulat kung bumagsak na ba ang antena o kung aktibo pa ang backup generator. Sa parehong segundo,
Sumasalpok ang bunker-penetrating munition sa control van sa Natanz. Sinasabayan ng electronic attack na pumupundi sa frequency na ginagamit ng Iranian Command sa pagpapalipad ng combat drone. Hindi lamang kalayaan sa himpapawid ang nakamit. Napatunayan ding kaya ng Israel na pagsabay-sabayin ang standoff strike at manned penetration. Habang ang F-35 Ayadir ay kumikilos sa low observable profile at naglalabas ng wing-mounted munition, ang F-59 Ram ay nagsisilbing escort at suppression asset. Hawak ang armament para sa anumang biglaang surface-to-air response. Ang synergy na ito ay binuo sa sunod-sunod na joint exercise kasama ang US, kung saan paulit-ulit na sinubok ang taning na oras kung kailan nagre-reset ang Iranian radar pagkatapos ng jamming pulse. Nang isa lang sa aktwal na labanan, umailan lang ang mga data link na parang kompositor, nagtutugma ng tunog at hagod hanggang maging simponiya ng surgical precision. Sa kabila ng bilis at lawak, nananatiling nagtitimpi ang tono ng opisyal na pahayag ng Israel. Defensive preemptive strike, laban sa imminent threat. Ngunit sa ground zero ng Tehran, sumiklab ang tanong, paano na kung pinili? Ang bigat ng tanong ay hindi lamang para sa Iran, kundi para sa buong rehiyon. Sapagkat pinunit ng Rising Lion ang dating binabantayang red line. Ang paniniwalang ligtas ang Kapitolyo mula sa precision air power ng isang kalabang lumalaban pasalayo ng 1,000 kilometro. Habang papalayo ang huling flight package, iniwan nito ang mabangong usok ng nasirang command van at ang serye ng sumasabog na amunisyon sa isang depot sa labas ng Kermanshah. Sa radar screen ng Joint Ops Room ng Israel, unti-unting naging blanko ang dating makapal na overlay ng Iranian surface-to-air coverage. Walang kuryente ang ilang radar, walang koordinasyon ang natitirang battery, magdamag kumikislap ngunit walang makitang target. Sa ganitong kalagayan, tinatayang mawawala ng Iran ang malaking bahagi ng air denial capability nito sa mga darating na araw. Nagbibigay ng strategic breathing space para sa mga susunod pang hakbang ng Tel Aviv kung pipiliin man itong humakbang muli. Sa pagtatapos ng unang yugto, hindi pa tapos ang kampanya, ngunit malinaw na ang mensahe. May kakayahan ng Israel na mag-apply ng concentrated pressure sa puso ng isang kalabang estado gamit ang kombinasyon ng intelihensya, teknolohiya at eksaktong timing. Ang serye ng 70 eroplano na tinagurian ng ilan bilang Steel Phalanx ay nagpakita na ang kalupkop ng modernong digmaan ay hindi na lamang nakasalalay sa dami ng bomba, kundi sa kalidad ng target, bilis ng execution at lawak ng strategic insight. Sa likod ng bawat sumabog na SAM site ay nakayuyukong taon ng mapanuring paniniktik. Sa bawat nakalampas na stealth fighter, ay nakahimlay ang aral na ang depensa, gaano man kasinsin, ay may butas hanggat may nagmamasid at nakakaalam kung kailan bubuka ang pinto. Sa unang gabi pa lamang, sinabog ng Operation Rising Lion ang pader na iyon at iniwang nakabitin sa ere ang tanong kung may natitirang sandata pa ba ang Iran upang hadlangan ang susunod na bugso ng bagwis na bakal. Natapos pa lamang sumikad ang huling afterburner ng Israeli strike package nang magsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng IRGC headquarters ang ulirat ng pagkatalo. Nasaan ang General Rostami? Bakit walang tugon ang Sector Command? Sigaw ng isang operations officer ayon sa source na nakausap ng Israeli Signals Intelligence Team. Sa parehong oras, sa Tel Nof Air Base, marahang tumiklop si Brigadier General Ilan Shor sa tabi ng Digital Warboard at bumulong sa kanyang staff. Gaya ng pinlano, tinamaan natin hindi lang ang bakal, tinamaan natin ang utak. Sa ikalawang bahagi ng Operation Rising Lion, ginamit ng Israel ang tinaguriang decapitation strike, isang taktika na nakatuon sa pagpugot ng ulo ng command infrastructure at scientific knowledge ng kalaban. Hindi nagpaligoy-ligoy ang battle rhythm. Kasabay ng muling paglilipat ng air assets mula sa Tehran airspace, kumilos ang ikalawang wave patungong mga research hub, command bunker at living quarters ng mga key personnel.
Ayon sa paunang pagtataya, 20 general kabilang ang commander ng IRGC Air Force, ang Chief of Staff, at ang hepe ng Ground-to-Ground Missile Corps ang napatay. 9 nangungunang siyentipikong nuklear, mga eksperto sa nuclear physics, chemical engineering at applied mechanics ay kabilang din sa listahan ng pinurukan. Mula sa pananaw ng intelligence community, ito ay pambihirang operasyon sa people-centric targeting. Gamit ang dekadang pagsubaybay ng Mossad sa pang-araw-araw na galaw ng bawat siyentipiko, mula sa takdang oras ng pagpasok sa laboratorio hanggang sa siklo ng pag-uwi sa gated community, na itala ang eksaktong sandaling pinakamahina ang security envelope. Halimbawa, alas 7:30 ng gabi tuwing Lunes, lumalabas si Dr. Farshad Danish sa Radioactive Metal Reprocessing Facility sa Fordo upang sunduin ng driver. Doon mismo naglag ang precision-guided glide bomb mula sa F-35 Adir. Bumulusok ito sa sunroof ng armored sedan, bumiyak sa bakal na parang manipis na lata, at winakasan ang 3 dekadang institutional memory sa uranium metallurgy. Habang nagaganap ang decapitation, halos sabay na tinamaan ang auxiliary research clusters sa Isfahan. Isang drone-released small-diameter bomb ang sumuot sa ventilation shaft ng data center na naglalaman ng digital repository ng uranium enrichment protocols. Mga terabyte ng pagod na tala na ngayon ay abo. Sa himpapawid ng command net, narinig ng Israeli cyber eavesdropper ang patlang pagkatapos ng frantic call sign na Alpha 2 status. Walang sumagot. Ang pagkatiwalag ng tinig na iyon ang senyales na nabura ang nerve center ng scientific program. Hindi ito simpleng pambobomba ng gusali, ani Major General Tomer Bar sa press huddle kinabukasan. Binura natin ang mga taong nagsisilbing daluyan ng kaalaman. Ang pasilidad ay maaaring itayo muli, ngunit ang memorya, ang karanasan, hindi mo mabibili sa hardware store. Sa likod ng maikling tugon na iyon ay nakatago ang mas malalim na layunin. Lampasan ang konsepto ng attrition laban sa material at tumungo sa operasyon laban sa kakayahang mag-reconstitute. Isang senior analyst ng Israeli Directorate of Military Intelligence ang naghambing. Parang chess. Hindi mo kailangan kainin lahat ng piyesa, tanggalin mo lang ang queen at 2 rook at mauupos ang kalabang estratehiya. Sa panig ng Iran, ang operational breakdown ay umusbong kasabay ng psychological collapse. Kinumpirma ng open-source satellite imaging na maliwanag pa rin ang apoy sa barracks ng IRGC Aerospace Division kahit 10 oras matapos ang paglisan ng huling F-59. Nagkalat sa damuhan ang mga nasunog na dokumentong may nuclear emblem. Sa gitna ng gulo, naglabas ng pahayag si Acting IRGC spokesman Colonel Mahmoud Karemi. Hindi magtatagumpay ang sinumang agresor na putulin ang aming kakayahan. May handa kaming malawak na reserba ng mga eksperto. Ngunit ang tono ng kaniyang tinig, ayon sa mga analyst na nagsuri sa recording, ay cracked under strain. Ang radio chatter mula sa 2 surviving brigade HQ ay mistulang walang korelasyon. Iba't ibang frequency, iba't ibang code word, walang centralized na pagtawag sa reinforcement. Sa simpleng salita, pumalya ang nervous system. Sa loob ng secure conference room sa Pentagon, isang US observer ang nagkomento sa real-time feed. This is the network kill concept in living color. Ang sinabi niya ay tumutukoy sa paraan ng Israel na hindi lamang gumigiba ng command post, kundi tinutugis din ang decision-making loop, communication node, courier route, pati backup fiber link. Sa pagkawala ng top brass, gumagal ang response chain. Sa pagkawala ng siyentipiko, nawalan ng kredibilidad ang anumang contingency plan na muling magpapasimula ng uranium cascade sa Natanz. Kabilang sa mga piling target ang tinaguriang Knowledge Bridge, isang hindi napapansing low-rise building sa silangang Tehran na nagsisilbing training hub para sa bagong batch ng nuclear engineers. Sa loob ng 8 minuto, 5 sa 6 na smart bomb ang tumama sa bearing wall. Nagresulta sa partial collapse. Ang ika-6 ay armor-piercing warhead
na sumuot sa basement archival room. Doon nakalagak ang mga hard copy ng cascading simulation, mga chalkboard calculation ng neutron flux, at mga personal notebook ng 3 senior physicist. Ngayon, abo at dahon ng aklat na nagkalat sa hangin. Sa larangan ng modernong digmaan, madalas ituring na soft kill ang psychological effect. Ngunit sa Tehran, naging hard kill ito sa moral at disiplina. Mismong gabi ring iyon, iniulat ng Fars News na inaresto ng Ministry of Intelligence ang mahigit 40 empleyado, pinaghinalaang nadlik ng impormasyon. Sa halip na pagsama-samahin ang natitirang puwersa, nagkawatak-watak ang chain of trust. Walang katiyakan kung sino ang kaalyado at sino ang espiya. Tulad ng sinabi ng dating Mossad chief sa isang off-record briefing, kapag hindi na nagtitiwala ang rehimeng Irani sa sarili nitong tauhan, mas mabilis pa sa bomba ang pagguho ng kanilang depensa. Sa puntong ito, lumitaw ang pinakamalinaw na katotohanan. Mas mahalaga sa Israel ang tao kaysa pasilidad. Dahil ang pasilidad, centrifuge hall, power substation, maaari mong ipatayo muli sa loob ng ilang taon kung may pera at bakal. Ngunit ang siyentipikong may 30 taon ng reactor physics na pumasa sa 3 level ng clearance at nakinabang sa mentorship ng unang henerasyon ay hindi basta nalilikha. Kinumpirma ito ng isang senior fellow sa Institute for Science and International Security. Ang nawala kay Iran ay hindi lang arms warehouse. Nawala sa kanila ang oras. Oras na ginugol upang mag-train ng bagong kadre, oras upang mag-aral ng French nuclear textbook, oras upang makakuha ng tiwala ng rehimeng palaging nagdududa. Samantala, sa West Jerusalem, iniulat ng Channel 13 Israel na ipinatawag ni Prime Minister Levi Zohar ang War Cabinet upang ipakita ang updated threat matrix sa malaking LED wall. Doon berde na ang malaking bahagi ng Iranian SAM coverage area. Kulay abo ang dating pulang nuclear scientist nodes. Wala tayong intensyong gawing disyerto ang Iran, sabi ng punong ministro sa tahimik na silid. Ngunit dapat nilang maunawaan ang kaalaman na nagbabantang maging sandatang nuclear ay hindi natin hahayaang sumimol muli. Sa pagtatapos ng ikanawang gabi, lumulutang sa madilim na kalangitan ng Tehran ang maliliit na spark mula sa nasirang transformer ng research complex. Tila paalala na ang elektrisidad ng siyensya ay nawawala kapag pinatay mo ang mga kamay na humahawak sa kontrol. 10 kilometro ang layo sa isang improvised morgue, nakasalansan ang mga bangkay ng ilang general at siyentista. Sa kanilang bulsa, natagpuan ang ID card na may laminated stamp ng Islamic Republic. Sa likod ng card, nafasulat ang expiry date ng security clearance. Mayong gabi, iyon din ang expiry date ng kanilang programa. Sa makro na perspektiba, hindi lamang ito pisikal na paggawasak, kundi malawakang reset ng strategic equation. Sa isang bugso, nawala sa Iran ang 2 haligi ng deterrence, ang missile command na pinamumunuan ng analytical mind ng mga general, at ang uli-ulit na know-how ng mga siyentipikong hindi matatawaran. Ang resulta, isang bansang may arsenal, ngunit kulang sa driver, may blueprint, ngunit kulang sa arkitekto. At sa bawat oras na lumilipas, palalim ng palalim ang butas na iyon, sapagkat habang ang pasilidad ay nagbabalik sa kuryente, ang kapalit ng tao ay nananatiling tanong na walang agarang sagot. Sa larong ito ng dulong lakas, napatunayan ng Israel na ang pinakamahalagang target ay hindi radar tower o missile silo, kundi ang isipan na nagbibigay saysay sa lahat ng bakal na iyon. 24 na oras matapos yanigin ng Israeli airstrike ang kabisera ng Iran. Sumagot ang Tehran sa pamamagitan ng tinaguriang Operasyon True Promise 3. Sa kalaliman ng gabi, sabay-sabay na sumiklab ang mga Shahab-3 at Sejil ballistic missiles mula sa ilang lugar sa loob ng Iran, pati na rin mula sa teritoryo ng mga proxy force sa Iraq at Syria. Higit sa 150 ballistic missile at halos 100 suicide drones ang inilunsan. Lahat ay nakatarget sa mga pangunahing pasilidad ng militar at urban center sa Israel, kabilang ang Tel Aviv, Jerusalem, base militar sa Negev,
at industrial na lugar sa Ashdod at Beersheba. Ayon sa state media ng Iran, ito ay isang makatarumang paghihiganti at isang patunay na ang Iran ay hindi basta-bastang kakantiin. Ngunit habang sumisigaw ng tagumpay ang opisyal na pahayag, ibang larawan ang lumitaw sa operational front. Ayon sa United States Central Command at Israeli Ministry of Defense, 195 sa bawat 100 missile at drone ang naharang ng multi-layered missile defense system ng Israel. Kasama na ang Iron Dome, David Sling, Arrow System at ang mga sea-based interceptor mula sa US fleet sa Mediterranean. Wala pa akong nakitang ganitong klaseng saturation attack sa buong military career ko, ani Rear Admiral Jonathan Tal habang pinagmamasdan ang live telemetry feed ng missile interception. Pero wala ring saysay ang volume kung wala kang coordination. It was a fireworks show, not a coordinated assault. Totoo ang kanilang obserbasyon habang sumabog sa ere ang mga drone sa itaas ng Rishon LeZion at ang ilang missile fragments ay bumagsak sa residential district ng Southern Tel Aviv, ang central military targets ay nanatiling buo. 3 sibilyan ang nasawi at higit 20 ang nasugatan, ngunit hindi natupad ang pangunahing layunin ng Iran na guluhin ang command centers at strategic infrastructure ng Israel. Ang dahilan ng kabiguan ng Iran ay hindi lamang ang pagiging epektibo ng depensa ng Israel, kundi ang mismong pagkasira ng command system ng Iran matapos ang unang Israeli strike. Wala nang synchronize ang kanilang strike coordination. Ang mga launcher ay pinagana ng regional units na may kanya-kanyang timeline. Bukod pa rito, ayon sa satellite analysis ng NATO Intelligence Arm, winasak ng Israel ang 3 pangunahing fuel depot at loading platforms ng mobile launchers noong unang gabi. Kaya't sa halip na 1,000 missile strike gaya ng orihinal na plano ng Iran, 200 projectile lamang ang naiputok at karamihan dito ay hindi napaghandaan o napatama ng tama mula sa pananaw ng militar. Ito ay hindi isang tagumpay sa larangan ng karahasan kundi isang tagumpay sa lohika ng operasyon. Naputol ang command loop, nabura ang redundancy protocol at hindi na rin gumana ang fallback targeting, paliwanag ng isang Israeli defense analyst. Ibig sabihin, ang Iran ay may mga missile pero hindi na nila alam kung saan ito dapat tumama at kailan ito dapat ilunsad. Ito ay larawan ng isang organisasyon na napinsala hindi lang sa armas, kundi pati sa kakayahang magdesisyon. Samantala, sa internasyonal na entablado, naging malinaw ang papel ng Estados Unidos. Hindi na ito nakontento sa mga pahayag lamang ng pagkondena sa Iran. Sa halip, aktibong lumahok ang US Navy sa interception mission gamit ang Aegis Combat System ng USS Thomas Hudner at THADD, Terminal High Altitude Area Defense. Units na napapuwesto sa Al Udeid Air Base sa Qatar at sa isang classified base sa United Arab Emirates. Ang extension ng Defense Shield ay hindi na lamang sa Israel, kundi sa buong Arabian Gulf Corridor. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na dekada, lumahok ang Amerika sa isang direktang sagupaan para depensahan ang Israel laban sa atake ng Iran. Isang bagay na nagpadala ng mensahe sa mga karatig bansa na ang alyansa ng Tel Aviv at Washington ay nananatiling matatag. Sa kaparehong sandali, nagsimulang gumalaw ang Tehran. Sa kanilang kagustuhang ipakita na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon, inaresto ng Iranian Revolutionary Guard ang hindi bababa sa 30 katao, kabilang ang mga empleyado ng nuclear facilities, Air Force personnel at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Lahat ay pinaghinalaang may koneksyon sa Israeli intelligence. Ito ay indikasyon ng isang gobyernong nag-uurong sulong, isang sistema na nawalan ng tiwala sa sarili nitong hanay. Ang bawat pagdududa ay nagsilang ng takot at ang takot ay pumigil sa kakayahan ng Estado na magplano at tumugon ng sistematiko. Habang nagkakagulo sa loob ng Iran, isang mas tahimik ngunit mas matalim na epekto ang nagsimula sa rehiyon.
ang pagbagsak ng moral authority ng Tehran sa harap ng mga kaalyado nito. Ayon sa intelligence intercept ng mga monitoring station sa Cyprus at Jordan, walang sabayang pagsuporta ang natanggap ng Iran mula sa Syria, Hezbollah, o maging sa mga Houthi rebelde sa Yemen. Bagkus ang mga proxy force na ito ay tila naging maingat, naghihintay ng malinaw na panibagong direktiba. Maging ang mga broadcast mula sa Al-Mayadin ay lumambot ang tono at sa halip na tumuligsa sa Israel, nagtampok ng mga segment sa pagdurusa ng mga Iranian civilian. Isang senyales na ang dating galamay ng Iran ay naghahanap na ng sariling direksyon. Sa ganitong konteksto, lumalakas ang argumento na ang kampanyang inilunsad ng Israel ay hindi lamang isang airstrike kundi isang geopolitical maneuver. Hindi ito basta retalyasyon, isa itong game changer, ani Dr. Eliran Horowitz, isang geopolitical strategist mula sa Herzliya Institute. Sa pamamagitan ng pagsira sa missile capability, pagpugot sa nuclear chain of command, at pagpapakita ng Global Defense Network, binago ng Israel ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Ngunit kahit pamalinaw na nagtagumpay ang Israel sa taktikal at operasyonal na antas, hindi pa rin tiyak ang pangmatagalang epekto. Habang walang kakayahan ng Iran na muling maglunsad ng malawakang missile assault sa ngayon, hindi nito pinipigil ang posibilidad ng asymmetric retaliation. May mga ulat ng pagtaas ng cyber attack attempts sa mga Israeli infrastructure network. May pangambaring gamitin muli ng Iran ang mga proxy nito sa pamamagitan ng mga isolated na terror attacks sa mga embahada, shipping lane sabotage o targeted assassinations sa labas ng bansa. Habang ang mundo ay tumitigil sa mga diplomatikong hakbang, lalo na ang United Nations Security Council na nagpipon para sa isang emergency session, lumilitaw ang kawalang kasunduan. Ayon sa Reuters, mariing tinutulan ng Russia at China ang anumang hakbang na maaaring ituring na pabor sa Israel. Habang ang Estados Unidos naman ay nagpahayag ng buong suporta sa mga aksyon ng kanilang kaalyado. Maging ang mga bansang gaya ng Saudi Arabia at Turkey ay tila naglalaro sa gitna. Nagmumungkahing maging mediator ngunit nahahati sa sarili nilang panloob na interes. Sa isang closed-door briefing sa NATO Command sa Brussels, inilatag ng mga analyst ang prediksyon. Ang mga susunod na linggo ay kritikal, maaaring lumalim pa ang krisis o magsimula ang isang bagong round ng negosasyon. Ngunit hindi na babalik ang dati. Ang red line ay nalampasan na. Samantala, habang nagpapahinga ang mga drone pilot sa Negev Air Base, isang grupo ng cyber warfare officers ang nagsimula ng mag-decrypt ng mga bagong intercepted communication mula sa IRGC. Sa kabilang dulo ng telo ng digmaan, isang bagong labanan ang umuusbong, hindi sa ere, kundi sa cyberspace at propaganda front. Ang huling tanong ngayon, bumagsak na ba ang Iran sa larangan ng digmaan o ito pa lamang ang panimula ng isang mas masalimuot na sagupaan? Isang sagot ang malinaw. Ang operasyon ng Israel ay nagmarka ng bagong pamantayan sa 21st century warfare, kung saan ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng bomba, kundi sa lawak ng epekto, sa bilis ng execution at sa pagbabagong dulot nito sa lohika ng deterrence.